Sa first game, Titan Ultra kontra Converge 5er-Xers. Makikita ba nating manalo ang Converge? And first thing na ginawa nila is pinagsabay agad yung 3 guard. Juan Gomez de Leaño, Mike Williams, at Stockton. And then si Arana at Kelly. So, tingnan natin kung ano yung magiging epekto nito at kung good idea ba talagang ipagsabay yung tatlo. And then, first possession, butas talaga yung depensa if sabay silang tatlo. Magiging liability yung pag-cover sa attacks. Pero on offense, more threat sila. Mas mafo-force yung opponents na mag-double team. Pero syempre, kung ikaw yung Converge, you need to move the ball well kasi andyan na yung talent. Wag lang kayong mag-agawan sa touches. And so far, sa start, is okay naman. Umiikot. And in fairness, actually, ganun yung palitan nila. Titan is attacking the defense of Mikey. Tapos pagdating sa Converge, buti, umiikot talaga. Tsaka magandang panoorin na tinatanggap ni Stockton na maging ganito. Yung maging corner guy kasi magi-slide ka talaga ng role if kasama mo yung Juan at Mikey sa loob. And ayun, nare-rewardan pa rin naman siya and he just needs to hit this kind of looks. Dito naman, if kilala natin yung game niya, ititira niya na to di ba? Pero nag-extra pass sa corner. 3-point shot para kay Mikey Williams. Ganito naman tayo Siyempre, puriin natin yung magandang nangyayari. Kung ano yung nakikita. We are not haters. We are basketball fans who loves to watch the games. Tas yung rotation so far, okay Palit lang ng isa, Arana labas, Balti pasok. Tapos ito, nawala na yung hero ball action. Nabibigyan na yung import. Slam dunk para kay Kyler Kelly. Pero sa latter part ng opening frame, all Pampanga boy sa loob ng floor. Grabing kink yan no? Pero sige, maganda yung pinapakita So, why not blame, diba? Tama naman, okay. Ganda yung nilalaro. Sa second quarter, as far as we criticize the game of Garcia, maganda yung ginawa niya dito Nawala yung kanyang mga bad shot attempts. Actually, parang naging pass first siya dito, giving good dimes para umikot yung bola. Kasi, ganun yung tendency niya sa mga pass games Like, bakit siya yung mag-isolation, diba? Parang i-wave pa yung lahat ng mga stars na kasama niya. Pero dito, different niya yung kanyang perception. And almost everyone naman Kahit dito, pwede niya nang itira if yung pass self niya. Pero swing sa corner, 3 points. Sa dami ng talent nila, kailangan talagang merong threat dyan sa corner na yan Kasi with all the double and help, magsiswing talaga dyan yung bola and dapat shooter from there. So, ayun, lumulobo na yung lamang ng Converge. Tsaka in terms of rotation, wala tayong reklamo sa Pampanga boys kasi distributed talaga yung nang maayos yung minutes Tapos yung Titan Ultra din kasi, yung choice of attempts nila, puro halos contested, tsaka mga low percentage shots. Kaya, nagkaka-chance rin yung Converge to run the floor. Sa third quarter, halos ganun pa rin yung ginagawa ng Titan, shot creation, pilit yung kanilang dalawang scorer. Pero kasi sa moment na to is pumapasok yung mga tira nila. Pero hanggang kailan papasok palagi, di ba? Hindi naman talaga sustainable yung ganyang offense for 48 minutes. Ayun, nakakapunta si Munzon at Gilmore. Pero here sa Converge, iba talaga today. PNR, tapos drive, then extra pa sa import. Di ba? Bakit ngayon lang naging ganito? Pwede naman palang mabigyan yan Tapos, ang timely lang din ng mga baskets ni Mikey, kahit single digit lang siya. Pero kasi yung ganitong roster, parang hindi mo hihilingin na merong i-score ng 30 points per game Pwede namang sa dami nila is distributed yung points. Tsaka yung attempts nila, impressive. Si Arana yung pinakamarami. At 11 attempts lang yan Kaya, nakakamangha yung showing ng Converge ngayon because of that. Eto na lang talaga yung decision making ni Concepcion. Buti in this possession is nasalba ni Arana. Pero kasi why would he attempt those kind of shots? Tsaka alam mo yung parang one way yung kanyang vision. Pwede siya sa Titan Ultra kasi ganyan yung offense nila ngayon. Ang difference lang, Joshua Munzon to. May green light talaga to do these things. Sa fourth quarter, na-maintain ng Converge yung lead hanggang sa matapos. Tsaka maganda rin yung pinakita ni Abueva bilang help of the bench. So, takeaways natin is for Titan Ultra, sa ngayon, ganyan talaga yung image nila Yung offense nila can win some games if sobrang init, pero not all the time And this is not the time for them. Pero for Converge, they really do change for this game. Ayun nga, yung ball movement, nakita naman natin. Sabi nga ni Coach Cheng, di ba? No need to set, basta umiikot yung bola. Mas bagay nga yung ganyan dito sa Converge kasi yung talent niya meron Nabawasan yung mga hero ball action. Si Kuan na lang talaga, si Concepcion and Policarpio needs to be more mature para mas maging deadly yung roster.
Tsaka question talaga, can Stockton really accept this role? Nagiging 3-and-D player kasi siya if sabay silang tatlo. Though this is perfect for him. Una siya nating nakilala bilang defensive stopper. Tas lately lang yung scoring Pero sana ma-accept niya para talaga gumana at lumabas yung full potential ng roster. Pwede pa rin naman siyang mag-create pero not all the time. Basta mabalance lang yung attempts. Ayun, good chance na for Converge to win games. In fairness 25 assist para sa Converge. Sana palaging ganyan yung numbers. Tsaka almost 1:1 yung ratio ng outside points at inside points. Sobrang dami kasi talagang pwedeng timpla sa kanila and good thing merong masarap ngayong araw. So congrats Converge! Sa second game, Terra Firma versus Rain or Shine, and it was a good opening frame. Sagutan lang ng baskets yung both teams. Parang masasabi mo talagang hindi na easy win kapag Terra Firma kasi magaling yung coach nila with Jeff Napa. Kung marami lang talaga silang firepower, baka mas maganda pa yung ipakita Ang nangyari pa nga is, sila yung nagpupush ng tempo na dapat Rain or Shine to. Paraiso is on fire sa opening frame, pero hindi naman nagpapanik yung Rose, basta madikit lang yung first quarter is good showing na for them. Sa second quarter, dito na sila bubulusok They are taking every chance na open sila sa labas. Anton Asistio with the 3-point shot. Tsaka, ang ganda talaga ng ball movement. Ito nga Belga, alley-oop to Mamuyak. Grabe lang. Naging bad reads yung Terra Firma dito. Natag na si Belga pero sumunod pa rin si Ali at walang magko-contest sa shooter. Assist yun Kaka-shoot lang yan, 'di ba? Sa last possession. So dapat yung read mo dyan is i-close out mo agad. Kaso ayun, pinabayaan. Another 3-point shot for Anton. Panoorin din natin tong umali kontra Belga. Dagdag flavor sa laban kasi inaabangan din talaga 'tong mga tao Tapos ang matindi pa, gumanti rin si Belga sa kabilang banda kaya nabuhay yung mga nanonood. Pero mainit talaga si Anton. Siya yung reason kung bakit lumobo ng ganito yung lamang ng Rain or Shine. Tsaka ayun, nahawa na rin lahat basta open sila tirada, lalo kung galing sa magandang pasa. Sobrang okay din talaga ni Jalen Johnson. He is creating shots for his teammates. Kaya sobrang sumakto siya sa Ross. Unselfish, can run the floor, and yung energy niya rin nakakahawa. Tapos, uminit rin si Deo Quahaw. Grabe yung jump shot no? Sobrang hirap makontest. Kaya, pag shot attempt, hindi mo masasabing bad shot or hardly contested Sa endgame, kikiliti pa sana ang Terra Firma courtesy of Brent Paraiso na masasabi nating positive note para sa Terra Firma Jeep. All-around performance yung pinakita niya sa absence ni Maverick at Hernandez. Tapos sa Jerick, naka 4 points pa. Pero icing on the cake, Johnson is isolating pero pinasa niya sa labas for the 3-point shot. Pang triple-double niya rin yon and 3-point record din pala ng Rain or Shine sa larong to. Grabe na kayo, Elasto Painters. So ayun, GG, good night!